One. Amen. Sabi nila, hindi, isa lang yan. Sa works lang yan, pinagkaisa. No, sir. Amen? Dapat makita po natin maigi na meron pong Kristo na Diyos na nagpakumbaba upang mamatay para sa bawat sa pusa. Amen. Ating Kristiyano, marami po nga unbeliever na hindi nila maunawaan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi nila ma-appreciate yung ginawa ni Kristo sa cross of Calvary 2,000 years ago. Amen? As a Christian, mga kapatid, we need to appreciate yung nadanas ng Panginoong Hesus sa cross of Calvary na hindi mo kayang gawin, pero salamat, ginawa niyo ng Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen. Hindi mo kayang mamatay para sa iyong sarili. Tama. Kahit mahal mo ang isang tao, hindi mo kayang mamatay para sa kanya. Tama. Pero ang Panginoong Kristo, hindi man tayo dapat kaibig-ibig. Isa tayong maraming basahan sa akin ng Diyos. Pero inibig tayo, nag-suffer ang Panginoon. Tama. Nag-suffer ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi ko sa kung saan pa man. Amen. Amen? Marami kasi nagtuturo ng maling katuruan. Hindi sila kontento sa cross. So pati ang masunog sa impyerno si Jesus Christ. Pero sa ating mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na meron siyang ginawa. Meron ng tumubos ng ating pong mga kasalanan. Amen? Alam naman po natin, Matthew chapter 27 is the beginning or starting of the New Testament. Okay? Yung Matthew chapter 1 hanggang Matthew chapter 26 ay ini-introduce dun yung kingdom. Okay? Pero pagdating ng Matthew 27, nag-start na yung New Testament. Tignan natin Hebrews chapter number 9 na upang maunawaan natin ano ba yung kailangan upang mag-umpisa yung Bagong Testamento or yung New Testament. Hebrews chapter number 9. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Amen. I hope and pray na huwag kayong matutulog. Amen? Dahil maganda po ang makinig ng salita ng Panginoon. Meron po dun sa youth camp, no? Nung siya'y natulog, nalaglag. Nakatulog, totoo po yun. Parang si Eutychus, buti mababa lang ang binagsakan. Nakatulog, isang young people. Hebrews chapter 9, kaya pag kayo matutulog, kahit saan pang preaching yan. No? Mapa-youth camp man yan, still nangangaral ng salita ng Panginoon, huwag mong tutulugan. Although pare-pares tayo man-talk, but mag-focus sa pagiging salita. Hebrews chapter number 9, kaya sabi ng verse number 15, and for this cause, He is the mediator of the New Testament, which is Jesus Christ, that by means of death for the redemption of the transgression that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the what? The death of the testator. Alam naman po natin ang Matthew chapter 27, doon namatay ang Panginoong Jesucristo. Walang iba yung the death of the testator. For a testament is a force after men are dead, otherwise it is no strength at all while the testator liveth. Hindi po magkakaroon ng New Testament. Amen? Hindi po magkakaroon ng Bagong Testamento kung wala pong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan kasi yung pagkamatay. Magkakaroon na ng power, magkakaroon na ng strength kung si Jesus Christ mamamatay sa cross ng Kalbaryo. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, napakasarap isipin na hindi man tayo karapat-dapat. Pero isa tayo na nagkaroon ng kaligtasan. Nakakalungkot isipin, libre na yung kaligtasan ipinapangaral ng bawal sa puso atin, pero maraming tao mangmang sa salita ng Diyos. Amen. Maraming tao ayaw sa pag-ibig ng Diyos. Tama. But salamat nung tayo po'y nasumpungan ng Ebanghelyo. Nung tayo po'y binigyan ng pagkakataong makakilala sa Panginoong Jesucristo, binigyan niya tayo ng pagkakataong Praise God. maging anak ng Diyos. The Bible says, but as many as receive Him to them, gave Him power to become the sons even that believe on His name. Okay? Kaya mga kapatid, maliwanag kung sino man yung tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay Amen. na walang hanggan. Praise. Ano ba ang dapat nating makita? Number 1, in the book of Isaiah chapter 53. Amen? Diyan pa po kayo? Amen. Sasabihin ko sana kung dyan pa kayo, bigyan nyo ako ng isang hu-ha. Kaya huwag na, wala tayo sa youth kami na. Okay? Pero siguro dyan pa naman kayo. Okay? Para hindi kayo natutulog. Amen? Mahalaga po, no? Ang alam nyo po, isang disiplina ang hindi natutulog sa preaching ng Word of God. Amen? Isaiah chapter number 53. Ito po natin sa ating King James Bible. This is the prophecy, no? Isaiah chapter 53. Sabi ng Bible, verse number 1, who hath believed our report, and to whom
is the arm of the Lord revealed, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Ibig sabihin mga kapatid, kung nakita nilang Panginoong Jesucristo, walang sino man ang may gusto. Sabi nila, there is no beauty, walang kagandahan. Kaya yung nakikita natin pumaparada kahalamaan ng araw, hindi totoo. Amen. Dahil kung hindi nila nakita, hindi nila makilala, there is no beauty in Him. Kung nakakapako si Jesus Christ, hindi mo siya makikipinta. Hindi mo makikilala dahil sa sobrang hirap, dahil sobrang sakit na kanyang dinanas. Amen. Ang sabi ng sumunod, He is despised and rejected of men. Amen. Amen? Hinama ng tao, nireject ng tao, a man of sorrows and acquainted with grief, we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Verse 4, surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse number 5, but he was wounded for our transgression. Amen. Nakakaranas na po siya sa suffering. Ito ay isang practice. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. Yung palo na dapat sa atin, mga kapatid, yung palo na yun ay naramdaman ng Panginoong Jesucristo. Na hindi na dapat ang Panginoon pang namatay para sa iyo, para sa akin. Pero isang kahulugan, bakit ang Panginoon ng Jesucristo bumaba? Hindi mo kaya. Hindi ko kaya na tubusin ang aking kaluluwa. Amen? Lahat po tayo patungo sa lugar ng impyerno, bulit salamat may Panginoong Jesucristo. And with His stripes, we are healed. Nung siya po ay nalatayan ng latigo, may sima yon. Alam niyo po yung latigo ng mga Roman Catholic, hindi yun totoo. Ang ginamit sa Panginoong Jesucristo, isang sima, kapag ka ay may dumampi sa balat, pagka kumapit yun, kumukuha ng laman. Ngayon, yung nangyayari sa ginagawang penitensya ng mga believer, alam niyo ginagawa nila, goma. Minsan may palaman pang karton sa ganto. Pagpepeki yun, pamumusong. Blasphemy yun sa Diyos. Amen. Kaya sabi nga ng Panginoong Jesucristo, it is finished. Tama. Tinapos na bakit gumagawa pa tayo ng ganito? Gumagawa pa tayo ng ganito. Right. Hindi nila maunawaan. Number one, the reason why Jesus Christ is suffered for all. Number one, because to fulfill the prophecy. Ibig sabihin mga kapatid, sa Old Testament pa lang na-prophesy na merong Kristong mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ako po'y naniniwala ang King James Bible ay perfect, preserved, inspired, purified 7 times. Why? Yung sinabi sa Old Testament, sa Isaiah chapter 53 na may Jesus Christ na mamamatay, nangyari pagdating sa New Testament. Amen. Correct. Yung sinasabi, okay, yung sinasabi na mag-rapture sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13 to 18, I believe na mangyayari yun isang araw. Amen. At hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Tama. Kaya huwag mong pagdudahan yung salita ng Diyos. Huwag po natin pagdudahan yung sinasabi ng Bible. Kung nakita nga natin, mayroong propesiyang nangyari. Alam niyo po ba sa Quran, marami po silang propesiya na hindi naman nangyari. Tama. Pero ang King James Bible, marami na pong propesiya na fulfill. Na isa katuparan, ibig sabihin buhay ang salita ng Diyos. Yes. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Bible, pinipreserve niya to unto this generation forever. Sabi sa Book of Psalms chapter 12, verse number 6 to 7. Amen? Kaya nga merong preservation. Bakit preserve ng Diyos ang kanyang salita? Dahil ito po ay inspired. Ibig sabihin ng inspired, buhay ang salita ng Diyos. The Bible says, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen? Tingnan po natin mga kapatid, because to fulfill the prophecy. Luke chapter 18, tingnan natin, merong hindi maunawa ng mga disipulo sa panahon ito. Okay? Luke chapter number 18. Sa verse 31 to 34, the Bible says, Then he took unto him the 12, walang iba, the 12 disciples, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by what? By the prophets concerning the sons of man shall be accomplished. Verse 32, For he shall deliver unto the Gentiles, and shall be mocked and spitefully entreated, and is spitted on. Meron siyang, diduran siya. Ngayon, duran mo yung nagpipeten siya, mga galit sa iyo. Tama?
Sige, subukan nyo, makakita ka ng pipitayin siya, tapos duraan nyo sa mukha. Hindi mo magagalit yan. Magagalit yan. Ang Panginoon mga kapatid, hindi po siya nagalit. Tinanggap niyo yun para sa iyo at para sa akin. Verse number 33, and they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. Amen. Na-prophesy na mayroong Kristong nabubuhay na magmuli. Salamat ang Panginoong Kristo, sabi ng Bible, siya'y namatay, inilibing at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Hindi na natiling patay ang Panginoong Kristo. Hindi taon-taon na namatay ang Panginoong Kristo. Once lang namatay ang Panginoong Kristo. One suffer for all. Isang beses lang namatay ang Panginoong Kristo. Bakit taon-taon nilang gustong patayin ang Panginoong Kristo? Amen. Imagine mga kapatid, kung taon-taon namamatay ang Panginoong Kristo, wala kang buhay ngayon. Kung sinasabi nila linggo ng pagkabuhay, so ngayon buhay tayo. Kanina, pagdaan namin sa bayan, nung makita namin yung mga tao, sabi namin, ang daming tao ngayon. Bakit maraming tao ngayon? Kasi linggo ng pagkabuhay. Pero kahapon walang tao kasi ang thinking nila patay ang Diyos. Baka mapahamak sila. Okay? Sabi nga nila, kapag Biyernes Santo, ay napakadelikado. Nagbiyahe nga kami, Biyernes Santo eh. Gumawa nga ako. May gumawa nga, Biyernes Santo. Huwag kayong kakain ng karne, huwag kayong kakain ng... Ano po? Amen? Ayun po isang tradisyon na tinatakpan. Kaya nga sabi dito, verse 34, and they understood none of these things. Hindi nila maunawaan ang sinasabi ni Jesus Christ. Mismong si Jesus Christ na nagsasalita, hindi maunawaan ng mga disipulo. Amen. Amen? Minsan, sinishare mo na yung gospel sa iyong mga mahal sa buhay, and yet, pinipilit nila yung kanilang tradisyon. Sinasabi mo na kailangan mo si Jesus Christ. Kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi. Sabi nila, Katoliko akong nabuhay, Katoliko akong mamamatay. Yan ang magdadala sa iyo sa lugar ng impyerno. Yung pagiging pagmamatay. Amen. Mga kapatid, walang relihiyon ang kayang magligtas ng kaluwan ng tao. Right. Kahit ang tao, kahit ang pastor, kahit ang pare, kahit ang ministro, sabi nga sa Book of Hebrews, yung mga pare na magdamag siyang nakatayo, walang kapangyarihang tumubos ng kasalanan ng tao. Pero si Jesus Christ, the death of the testator, nagkaroon po ng katubusan. Nagkaroon po ng kabayaran nang makita nga ni John the Baptist ang Panginoong Kristo, John chapter 1, verse 29, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tama. Di ba inaawit ng mga Katoliko, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tama naman yung awit. Ang problema, application. Amen. Amen! Alam naman nila yung awit, pero mali yung application. Nainiwala siya si Kristo ang tagapaglinis ng kasalanan sa sanlibutan, pero gumagawa pa rin ng ano. Kailangan mong binyagan, pag di ka na binyagan, impyerno ka. Maling doktrina. Wala sa Bible. Amen? Gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. Maling doktrina. Walang sinabi ang Bible. The Bible says, for by grace are you saved, through faith and not of person. It is the gift of God. Amen? Number 1, because to fulfill the prophecy. Number 2, John chapter number 15. Diyan po kayo? Amen. Then John chapter number 15. John chapter number 15. Hindi pa naman sanay sa mixing oras, ano? Pero pagkakasya natin sa biyaya ng Panginoon. John chapter 15 verse 13, the King James Bible says, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Number 2, because of his friends. Because of his friend. Amen. Bakit merong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo? Dahil sa atin, yung kaibigan na tinuturing dyan, ikaw at ako. Amen. Amen? Meron bang kaibigan mo kaya magpagbuwis ng buhay sa'yo? Wala. Amen. Especially kung mga kaibigan mo isang unbeliever, hindi niya kaya magbigay ng buhay sa'yo. Hindi niya kaya magbigay ng buhay sa atin. Kaya nga mga unbeliever, plastic sila eh. Tama. Amen? Kapag kakausap mo sila, tama ang maganda yung inyong pinag-uusapan pag nakakalikod ka, iba na. Pero mga kapatid, greater love hath no man than this. Yung pag-ibig ng Diyos ay, ito po yung pinakang mataas na pag-ibig. Sabi niya, that a man lay down his life. Binigay niyo kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. Tayo kaibigan. Mga kapatid, no? Nakakalungkot ng isipin. Tinuring tayong kaibigan ng Panginoon, pero hindi tayo marunong makisalamuha, makipagkapwa Kristiyano. Hindi tayo marunong makipag-fellowship. Yeah. Amen?
Amen. Dapat na makipag-fellowship sa atin. Mga kapatid sa Panginoon. Tama po. Alam niyo po ba nung ako po yung maging Kristiyano, nakita ko yung tunay na kaibigan. Sabihin natin sila mas matanda sa akin, pero mga kapatid, tunay yung sinasabi. Amen? I'm not boasting the any kind of man. Eh, hindi ako nagyayabang ng kung sino man tao, but salamat sa Diyos. Binigyan niya tayo ng pamilya unang-una at pangalawa kaibigan. Mga kapatid, ang family ng faith, hindi lang siya basta pamilya. Kaibigan mo rin siya. Amen? Ang tunay na kaibigan, believer. Sabi nga ng permit kami kahapon, sabi ng nag-isang nagpatotoo, salamat at meron akong naging kaibigan na believer. Amen? Ibig sabihin, nagkaroon siya ng kaibigan na isang mananampalataya. Kaya maghanap tayo ng kaibigan, mga kapatid, yung magdadala sa iyo at magdalapit sa iyo patuloy sa Panginoon. Hindi yung magdadala sa iyo sa Panginoon. Amen? Ilalayo ka na nga sa Panginoon ng kaibigan mo, patuloy kapag sumasama. Amen? Ganun nangyayari. Nagpa-backslide sa puso. Why? Sa kasama natin sa mga tao, hindi man dapat sila sumama. Amen? Sa kasama natin, hindi naman natin sila madala sa Panginoon. Ayaw pa ang nadadala nito. Amen? Makita po natin mga kapatid, because of His friend. Dahil sa kanyang kaibigan namatay. Ikaw at ako ang kaibigan ng Panginoon. Tayo ay magkakaibigan dito. Mga kapatid, yung mga young people, no? Patuloy tayong maging buo. Huwag niyong hahayaan na mayroon kayong dinidispellow. Marami pong churches, malaki sila, pero sasabihin ko po sa inyo, mayroong division. Ayoko na magbanggit ang pangalan ng mga churches na gano'n. Meron silang, madami sila, pero grupo-grupo. Dito mga kapatid, ayaw ko pong mangyayari na kapag lumalaki na yung simbahan, kapag lumalaki na yung young people, nagkakaroon ng grupo-grupo. No! Magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Magkaroon po tayo ng pagsasama, pagmamahalan sa isa't isa. Minsan may mga Kristiyano, hindi marunong makipagsalamuha. Baka dito hindi ka makabasag ng pinggan pagdating sa labas, yung ugali mo pang unbeliever. Amen? Baka sa dito ang hininin natin, ang amo-amo natin pagdating sa labas, para kang unbeliever. Kaya pagkaibigan ka sa unbeliever na para kang sila. Pagdating sa mga believer, hindi mo sila ma-fellowship, hindi natin sila magawang kamayan. Mga kapatid, wala pong ganong pag-ibig ang isang Kristiyano. Dapat magkaroon tayo ng pag-ibig na ayon sa pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Amen? Huwag tayong matakot na mag-fellowship. Huwag tayong matakot na mag-isalamuha sa mga Kristiyano. Dahil ang Kristiyano, mananampalataya kapatid mo yun sa Panginoon. Amen? I-train po natin ang ating sarili. Okay? No, na mga ating mga kapwa mananampalataya ay hindi lang sa pamilya, bagkus kaibigan. Paganoon din ang Panginoon. Kaya siya namatay sa cross ng Kalbaryo upang tubusin yung kaibigan niya. Upang ibigay yung buhay niya para sa kanyang kaibigan. Ikaw at ako ay kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Di mga kaibigan tayo minsan na iniiwan tayo sa heaven. Pero mga kapatid, ang Panginoon never hindi nang iwan ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng awitin, what a friend we have in Jesus. Amen. Yung pag-ibig nasa Panginoong Jesucristo, yung pakikipagkaibigan, ang unang-unang kaibigan natin ang Panginoong Jesucristo. Ang unang nagmahal sa atin, walang ibang Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya huwag niyo pong iiwan, don't leave your master. Huwag niyong iiwan ang master niyo. Ang master natin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Huwag niyong iiwan sa heaven. And second, don't leave your mentor. Huwag niyong iiwan yung mentor niyo, yung pastor. Amen? Don't leave your mentor. Eh, minsan umalis lang ang pastor, no? Gusto natin, wala na rin tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Huwag po tayong ganun, mga kapatid. Ang unti-unti na nga natin, magkakahiwa-hiwalay pa. May kanya-kanya pa tayong schedule ng pag-attend. Hello? Yes! Ron? Makita po natin mga kapatid, don't leave your mentor. Minsan yung mentor mo yung nagpe-praise sa'yo, ina-advise ka ng mentor mo, and yet iniiwan mo yung mentor mo sa heaven. So umpisa pa lang, isama mo na yung mentor mo, yung pastor mo. Amen? Maraming Kristiyano kasi ayaw mag-submit sa pastor na binigay sa kanya ng Diyos. Paalalahanan mo, payuhan mo, bigyan mo ng verse, and yet, iiwan ka niyan sa heaven. Ang aking final authority ay King James Bible. Kung final authority mo King James Bible, sabi ng Bible, obey that rule over you. Yung mga pastor ay binigay sa atin, saka meron tayong kanya-kanyang simbahan. Kung ano yung binigay sa'yo, yun yun.
Huwag po tayong magkaroon mga kapatid Amen. ng pagmamataas. Okay? Huwag tayong magkaroon ng tawag ito yung pagmamayabang sa ating mga sarili. Tama. Amen. Minsan kasi ang kinukumpara natin yung pastor natin sa ibang pastor eh. Amen. Sabi ng Bible, ang pagkukumpara ay not wise. Yeah. Hindi siya maganda. Okay? Yung pastor doon, hindi mo pastor yun. Tama. Yung pastor ba na yun, naalala ka ba niya kapag bago siya kumain, pag bago siya matulog, pinagpe-pray ka ba niya? Yung pastor na nilagay sa'yo, binigay sa'yo ng Panginoon, siya yung unang nananalangin sa'yo. Huwag mong iiwan yung pastor na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo kung bakit tayo binigyan ng pastor? Para mag-alaga sa atin. I'm not posting our pastor. Amen. Hindi ko siya pinagyayabang. Hindi ko siya pinagmamalaki. Pero salamat sa Panginoon, ginamit siya. Amen. Ginagamit siya sa bawat isa po sa atin. Tama. Amen? Amen. Ma-appreciate naman po natin yung ginagawa. Unang-una ng Panginoon. Amen. At pangalawa ng pastor. Amen. And sumunod, don't leave your mates, church mate. Huwag Amen. mong iiwan yung kaibigan mo, yung kapatid mo sa Panginoon. Amen. Diba? Don't leave your master, don't leave your mentor, don't leave your mates, church mates. Amen. Tayo po yun, magkaka-church mates tayo. Amen. At kung meron tayong mga kapatid na nawawala na sa silong, nawawala na sa hulog, kausapin natin. Amen? Baka kailangan mo na magbalik kapatid sa Panginoon. Baka kailangan mo na kapatid na ikaw ay magtino. Matagal ka nang wala sa katinuan, kailangan mo na magtino. Amen! Ay my God! Amen? Amen. Huwag tayong masasaktan kapag pinapayuhan tayo ng kapatid sa Panginoon. Right. Eh, pasalamat nga tayo, mayroong concern sa atin sa spiritually. Amen. Bakit kapag ka-Kristiyano ay pagka-unbeliever, sasabihan ka ba niya, oh, ganyan ka naman. Wala pong ganun kasi plastic sila. Okay lang sa kanila na magkasala ka, why? Hindi naman sila ligtas eh. Tama. Eh bakit di ko pinapayuhan ka ng kapwa mo mananampalataya dahil sila ligtas? Ayaw nila na mapahamak ka. Ayaw nila na mapahamak tayo. Amen. Amen? Kaya kung ano yung pinapayos sa atin, sinasabi sa atin ng ating mga kapatid sa Panginoon, kunin mo yung tama at kunin mo yung mali. Minsan nagpapayo nga tayo, mali naman yung pinapayo natin. Mali rin yun. Tama. Hindi po tama yun. Amen? Amen. Don't leave your mates. Huwag mong iiwan. Huwag mong iwan. Huwag nating iwan yung ating mates and church mates. Alam niyo, isa sa dahilan kung bakit minsan nakakaroon ako ng pagkatakot na lumabas. To be honest, hindi naman ako takot lumabas na dalhin ako sa isang mission. Alam niyo kasi meron tayong tinatawag na mamimiss mo. Unang-una mamimiss mo yung gawain. Pangalawa, mamimiss mo yung kapatid sa Panginoon. Yeah. Amen? Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, thy will be done. Not my will, but thy will be done, Lord. Amen. Ang kalooban mong siyang masunod, hindi ang kalooban. Amen. Amen? Mga kapatid, makita po natin. Kaya nga diba sabi ko, ayoko rin lalabas nang hindi ako nag-asawa. Kailangan bago ka lalabas, meron lang helpmate. Amen? Kumbaga meron kang katuwang sa gawain ng Panginoon, tama? Kasi marami kasing Kristiyano, maraming nag-pastor na wala silang, hindi ko man nilalahat, okay? Pero mga kapatid, yung iba kasi na wala silang asawa, nalagdag sila sa kasalanan. Tama. No? Anong ginawa ng ibang pastor? Hindi ko naman po lahat, mga sabihin ko sa inyo. Nangyayari kasi ang pinupinterin nila yung young people nila. Aha. Nagkakaroon na ng ano, mas may edad yung pastor. Napipilitan na lang yung young people na magpakasal kahit hindi. Hindi naman dapat. Okay? Kaya mga kapatid, no? Ay, isa prayer, kaya sabi ko sa Panginoon, thy will be done. Not my will, but thy will be done. Ang kalooban ng Panginoon siya. Hindi yung kalooban mo. Minsan kasi may mga prayer tayo na yung prayer natin, selfish. Gusto mo lang. Ang tanong, gusto ba ng Diyos? Amen. Kaya minsan maunawa natin yung ating ipinapanalangin sa Panginoon. Kung kalooban ba ito ng Panginoon. Number 3, and the last. John chapter number 3, verse number 16. John 3:16, familiar na sa inyo ito? The Bible says, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Number 3, because of His fullness of love. Wow. Because of His fullness of love. Yung hindi lang siya basta love, fullness. Ibig sabihin lahat ng kanyang pag-ibig binigay niya sa dahil mahal kanya. Binigay niya sa iyo ang kanyang buhay. Binigay niya yung buhay niya. The Bible says, Romans chapter 5, verse number 8, but God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. Amen. Because of His fullness
of love. Alam niyo yung first love natin mga kapatid, yung unang first love, yung unang pag-ibig natin, nung makamit natin si Kristo sa ating buhay, nung makamit natin yung kaligtasan na meron tayo ngayon, yun ang tunay na pag-ibig. Amen. Hindi na pagka iniwan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, Praise. lalayo ka sa Panginoon, magbabackslide. Yes, nangyayari yan. Amen? Kami Amen. mga Kristiyano, problemado sa pag-ibig. Naalala niyo LCM? Diba sabi doon, na-inlove ka na ba? Na-broken ka na ba? May mga Kristiyano, nung sila inahiwalay ng kanilang kasintahan, nagka-problema yung ministry. Why? Unbeliever kasi yung kinasinta. Amen. Unbeliever kasi. Imbis na dalhin sa Panginoon, imbis na magkaroon ng encouragement sa bawat siya, anong nangyari? Nilalayo ka sa Panginoon. Kaya mga kapatid, maliwanagan po tayo. Hello, young people. Okay, kung kayo pipili balang araw, hindi ko sinabi magmadali kayo. Sabi nga sa LCM, sa tamang oras at sa tamang panahon. Kung kaya nyo na, tama? Kung hindi nyo kaya, huwag daw mag-asawa. 41 years. May mga Kristiyano kasi gustong nagmamadali mag-asawa pero hindi naman kaya. Hello? Kung hindi nyo kaya mag-asawa, hindi nyo kaya magpamilya, huwag na kayo magpamilya. Nandamay pa kayo ng tao eh. Hello? Amen. Minsan nagmamadali tayo mag-asawa, nagmamadali tayong magkaroon ng anak. Pero wala naman sa tama. Praise. Wala sa wisyo, wala sa sentro ng Diyos. Tama. Malabas na ang kasalanan pa rin. Praise. Hello? Kung hindi natin kaya mag-asawa, hindi nyo kaya mag-ano ng pamilya, huwag na kayong mag-asawa. Nandamay lang kayo ng isang tao eh. Praise. Yes, pati yung isang tao na ayaw maghirap, naghirap. Why? Nagmadali kasi kayo! Nagmadali kasi tayo! Alam niyo mga kapatid, sa papasalamat ako sa Panginoon, marami kong testimony nga papakinggan about sa gayon. Yeah. Nagiging hamon sa akin yun na huwag kang mag-aasawa hanggang hindi mo kaya. Huwag ka nang mag-asawa kung hindi mo rin kaya. Tama. Di ba? Isang ang kapatiran, okay lang sa kanya hindi mag-asawa kasi nga mahirap ang buhay. Ano yung mahirap? Mahirap ang pera. Okay? Eh kung hindi mo naman pala kaya, huwag ka nang mag-asawa, huwag ka nang mag-asawa. Tama. Although, alam naman natin, ito isa itong mali, no? Ang gusto talaga ng Diyos ay magkaroon tayo ng healthy. Okay? Pero makita po natin mga kapatid na magkaroon po ng tama. Kailangan nasa sentro ng Panginoon. Amen? Kung wala nasa sentro ng Panginoon mga kapatid, isa po yung malaking kasalanan sa atin. Tama. Amen? Umalis ka na kasi sa will ng Panginoon. Okay? Kaya mga kapatid, because of His fullness of love, to give the chance. Letter A, to give the chance. Yung kanyang pag-ibig mga kapatid is to give the chance. Upang bigyan niya tayo ng pagkakataon. Hello? Binigyan kayo ng pagkakataon. Ano yung pagkakataon? Yung pagkakataon na yun para maligtas ka. Amen. Para maligtas ako. Ang lahat ng bawat sa puso natin ay binigyan ng pagkakataon upang magkaroon ng buhay na wala kang lahat. Mga kapatid, yung mga sinasabi ng mga Calvinist, hindi chance para sa lahat, pero sa atin para sa lahat. Sila kasi mga naniniwala sa pinili. Hello? Naniniwala sila na si Kristo daw ay at yung salvation ay sa pagpili. No, sir, no, man. Ang tunay na salvation ay para sa lahat. Ang tunay na kaligtasan ay para sa lahat. Amen? To give the chance and second, to give the comfort. Amen. Yung pag-ibig ng Panginoon ay nagbibigay ng comfort sa atin. Amen. Okay? Nagugulumihanan ka man, nalulungkot ka man, may pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na magbibigay sa iyo ng comfort. Amen. Sabi ng Bible in the book of John chapter number 14. Diyan pa po kayo? Amen. John chapter 14, verse number 1 down to verse number 6, number 3. The Bible says, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." To give the comfort. Ang comfort natin mga kapatid, yung rapture, na alam natin mga kapatid, isang araw may Kristo na darating sa alapaan. Merong isang Kristo, may Panginoong isang Kristo na babalik upang kunin ang Kanya. Amen. Mga kapatid, mahal man ng gasolina, mahal man ng bilihin, mahirap man ang buhay, wala tayong pera, pero God will provide. Amen.
Huwag nating maging bukang bibig na wala tayong pera. Bagkos sabihin natin, God will provide. That's the comfort. Amen? Nagpe-pray tayo. Salamat mga kapatid. Nag-provide ang Panginoon para sa youth camp. Hello? Salamat tayo sa Panginoon na mayroong mga ginamit ang Panginoon upang mapunan na tayo po'y makaraos. Ako'y nagpapasalamat mga kapatid na nagkaroon po kayo ng pag-enjoy. Nakita ko sa mga young people na na-enjoy nila yung youth camp. Okay? Young people, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo kung ano yung natutunan nyo, kailangan po natin ng application. Ang tunay na laban, hindi yung youth camp. Ang tunay na laban sa ating kanya-kanyang simbahan. Amen. Hello? Baka doon active kang gumising ng maaga. Pagdating dito, hindi ka makagising ng maaga para sa Don Prayer meeting. Gising tayo. Merong devotion. Maligo na tayo. Pero pagka oras na pa ng baka sa church, wala. Hello? Baka doon magaling kang magsalita. Baka pagdating sa church, ang tahimik mo. Amen. Hello? Amen. Eh, sabi ko sa inyo, wala din yung tunay na labanan. Tunay na labanan sa kanya-kanyang simbahan. Tama. Young people, ano man yung binigay na tayo sa bawat sa puso atin, ipagamit mo para sa kabuhay ng Panginoon. Amen. Yung Panginoon ang maluluwalhati. Yung Panginoon ang gagamit, hindi ang mundo. Hindi tayo. Hindi ikaw. Tama. Hindi sariling pangkagustuhan lang. Minsan kasi pang sariling kagustuhan, kaya yung nagagamit yung kanya tayo. Amen. Tama? Ano man yung binigay pagkatiwala sa atin, ano man yung natutunan natin mula sa unang sinabi ng Panginoon sa Kristo hanggang sa pang-apat, mayroong pang-tatlong mamayang hapon, magkaroon tayo ng application. Amen. Ma-appreciate natin na mayroong Kristo na namatay sa cross ng Calvary, may nagpatawad, may nagbuwis ng buhay para sa bawat sa atin. Walang iba si Jesus Christ. Amen. Sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. At pagdating ng salvation today, thou shalt be with me in paradise. Sabi niya, behold, your woman, behold thy son, and son, behold thy mother. At pang-apat na makikita po natin, my God, why hast thou forsaken? Dito po tayo magtatapos, tayo po'y manalangin. Praise God. Dakilang Diyos, amang banal na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po. Pinatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, nung kami po'y wala sa inyo, hindi po namin alam ang aming ginagawa. Kami po'y mangmang, Panginoon. Kami po'y wala kaming kakayanan, Panginoon, na may ligtas namin ang aming mga sarili. Panginoon, salamat sa inyong kabutihan na ipinagkaloob sa bawat sa puso amin. At salamat, Panginoon, sabi niyo sa isang magnanakaw, today thou shalt be with me in paradise. Panginoon, yung magnanakaw na yun, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kagaya po namin, Panginoon, nung sumampalataya po kami sa inyo, sabi nga ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Panginoon, makita po namin sa isang relasyon ng ina at anak na kung saan, Panginoon, pakamahalin namin yung nanay or magulang na ibinigay niyo po sa amin. Respeto po namin, igalang po namin, Panginoon, yung magulang na ipinagkatiwala niyo po sa amin. At makita po namin, Panginoon, nung sinabi niyo po sa Diyos Ama, my God, why hast thou forsaken? Hindi niyo po kayo tunay na pinabayaan. Bagkus o Diyos, makita po namin, Panginoon, na kaya niyo po ginawa na mamatay para sa amin. Kaya niyo po ginawa na ibigay ang buhay para sa amin. Dahil upang kami po, o Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa dugo na bumuhos sa krus ng Calvary 2000 years ago. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga ngaral pamamayang hapon mula sa pang-5, pang-6 at sa huli niyo pong sinabi sa pang-7. I-bless niyo po ang bawat sa pusaan. We hope and pray na challenge po kami at magkaroon po kami ng application sa aming pong buhay Christian. Again, Lord, we thank you and we love you. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Good. Amen. Amen.